Ngayong papalapit na ang Hulyo 23 out 2 at 25 marami sa ating mga nakatatanda ang muling umaasa at nagtatanong, kasama ba ako sa payaw? Kailan at saan ito ibibigay? At sigurado bang may matatanggap ako? Ito ang mga tanong na paulit-ulit nating naririnig mula sa mga lolo't lola sa buong bansa. At sa totoo lang, karapat-dapat lamang tayong magkaroon ng malinaw, totoo at napapanahong sagot. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin ang mga detalyeng hindi basta chismis, hindi haka-haka, kundi kumpirmadong impormasyon ukol sa social pension payout na gaganapin sa Hulyo 23, 2 at 25. Kung isa ka sa mga pensyon o may mahal ka sa buhay na umaasa sa tulong ng gobyerno, makinig ka ng mabuti dahil ito ang magtatama ng mga maling impormasyon at magbibigay sao ng peace of mind. Sa video na ito, malalaman mo kung aling mga probinsya, lungsod at barangay ang kabilang sa unang bugso ng pamamahagi. May mga lugar na maagang makakatanggap habang may ilan na susunod sa schedule. Ipapaliwanag din natin kung paano malalaman kung ikaw ay kabilang sa listahan. Anong mga valid o dokumento ang dapat ihanda at bakit hindi mo na kailangang mag-apply muli kung nasa database ka na ng FTHI. Hindi na uso ang pagkaantala at pagkalito. Ngayon, oras na para malaman mo ang totoo. Hindi ito pangako lang. Ito'y batay sa pinakabagong ulat at direktang anunsyo mula mismo sa Department of Social Welfare and Development. Huwag mong palampasin ang detalye. Baka ito na ang buwan na muling gumaan ang iyong gastusin. Gusto mo ba ng malinaw, detalyado at siguradong impormasyon? Nandito ka sa tamang lugar kaya't simulan na natin. Ngayong malinaw na ang petsa, Hulyo 23 at 25. Isa ito sa mga inaabangang araw ng libo-libong senior citizens sa buong bansa. Sa araw na ito, magsisimula ang pamamahagi ng social pension mula sa SETET para sa mga kwalipikado at nakalista na sa kanilang database. Hindi ito bago para sa karamihan pero taon-taon, buwan-buwan may mga pagbabago, may mga bagong sistema at may mga bagong pangalan na nadaragdag sa listahan. Kaya ang tanong, ikaw ba ay kasama? Kung paano mo malalaman? At kung hindi ka sigurado ano ang pwede mong gawin? Unang-una, gusto naming ipaintindi na ang social pension na ito ay hindi automatic para sa lahat ng seniors. Lahat ng Pilipinong edad 60 pataas ay technically seniors na, pero hindi lahat ay sakop ng programang ito. Ang social pension ng SETView ay para sa mga tinatawag nilang indigent senior citizens. Iyon ang mga walang regular na kita, walang tumutustos na anak o kamag-anak at hindi rin tumatanggap ng anumang pensyon mula sa G, ICIT o ibang private pension fund. Kung sakaling wala kang natatanggap na kahit anong ayuda o pensyon at wala kang regular na support system, mataas ang posibilidad na dapat ay kasama ka na sa programang ito. Ngayong July 23, magsisimula na ang payout sa ilang piling lugar. Hindi ito sabay-sabay. Sa buong bansa kaya natural lang na hindi pa agad maramdaman sa ibang probinsya. Ayon sa SETI, ang pamamahagi ay nakaayos-ayon sa regional clusters. May mga lungsod at munisipalidad na nauna nang nakatanggap ng confirmation notice habang ang iba ay nakatakda pa lamang. Ang ibig sabihin nito, hindi porket July 23 na ay dapat may payout ka na agad kundi iyon ang start ng buong schedule. Kaya kung wala ka pang natatanggap na text o abiso mula sa local SEBI office o Senior Citizens Affairs Office sa inyong lugar, huwag ka muna mabahala. Kung ikaw ay kabilang nasa listahan ng nakatanggap ka na ng social pension noon, mataas ang tsansa na tuloy-tuloy ang pagtanggap mo nito, lalo na kung consistent kang nagpa-verify o nagpakita sa payout site noong mga nakaraang buwan. Ngunit tandaan, may ilang lugar na nagsagawa ng revalidation o cleansing ng listahan. Ibig sabihin, tinanggal na nila ang mga senior na pumanaw na lumipat ng tirahan at hindi na na-trace o kaya ay nadiskubreng may natatanggap palang ibang pensyon. Kaya kung matagal ka nang hindi nakatanggap ng pensyon o matagal ka nang hindi nagpapakita sa barangay o sa CEV Satellite Office, ito na ang panahon para kumilos. O hindi mo na kailangang mag-apply muli kung dati ka nang nakatanggap. Pero kung bago ka sa programa at tingin mong kwalipikado ka naman, pwede kang personal na magtungo sa Office of the Senior Citizens Affairs o sa ng inyong city o municipality. Doon mo pwedeng itanong kung paano makasama sa master list. Magdala lang ng valid D na nagpapatunay ng iyong edad, katayuan at residency. May mga pagkakataon na hihingan ka ng barangay certificate na nagpapatunay na indigent ka talaga. Tandaan, mahalaga ang tamang impormasyon sa mga dokumento mo dahil hindi na pinapayagan ngayon ang padalos-dalos na application.
Mahigpit na ang validation process ngayon para hindi na maulit ang mga kaso ng doble-doble ang nakakatanggap o may hindi tunay na indigent pero nakalusot. Yang isa rin sa mga bagong binabantayan ng SETVU ay ang digital documentation ng payout process. Sa maraming lugar, gumagamit na sila ng mga tablet o cur-based system para mas mabilis ang verification at para rin maiwasan ang anomalya. Sa mga probinsyang wala pa nito, inaasahang ipapatupad ito sa susunod na rollout. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na ang mga GEMO. Kung wala kang government-issued V, asikasuhin mo na habang may oras pa. Dahil kung hindi tugma ang pangalan mo o kung may discrepancy sa birth date, pwedeng ma-delay o hindi maiproseso ang pensyon mo. Sa mga nagtatanong kung magkano ang matatanggap hanggang ngayon, ang Standard Monthly Social Pension ay nananatili sa A5 kada buwan o katumbas ng S3, euro para sa 6 na buwan kung semestral ang payaw. May mga lugar na quarterly ito binibigay kaya 1 na biyay bang natatanggap kada 3 buwan, ngunit para sa payout ngayong July, 23 karamihan ay tatanggap ng S. 3,000 covering January hanggang June 2 at 25. Ito ay kung wala kang na-miss at active ka sa listahan. Ngunit kung may na-delay sa previous payout mo, baka may karagdagang retroactive amount kang makuha. At ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang halaga na natatanggap ng bawat pensioner. Ngayong may malinaw na petsa na iwasan natin ang pagkalito o panic. Huwag basta maniwala sa mga tech o tawag na nangihingi ng processing fee o nag-aalok nang itulungan kang mapasama sa listahan. Walang bayad ang aplikasyon at wala ring dapat lagay o padulas. Isa ito sa paulit-ulit na paalala ng CEFV. Huwag padadala sa mga scammer. Ang tunay na empleyado ng SETVU ay hindi hihingi ng kahit anong pera kapalit ng inclusion sa social pension. Habang papalapit ang July 23, makakakita ka ng mga update sa official SAVIC, Facebook page pati na rin sa mga local government unit pages. Pakinggan mo ang mga anunsyo mula sa barangay at huwag kang mahiyang magtanong. Kung may kakilala kang senior na hindi text-savvy, tulungan mo siyang maunawaan ang proseso. Minsan simpleng impormasyon lang ang kulang. Para maibsan ang stress at takot ng ating mga lolo at lola. Sa totoo lang, malaking tulong ang F3000 na ito. Sa panahon ngayon na mataas ang bilihin, kahit anong dagdag ay may malaking epekto. Maraming senior ang umaasa sa tulong na ito para sa gamot, bigas, kuryente, pamasahe o kahit simpleng ulam. Kaya habang hinihintay natin ang aktwal na payout, mainam na magplano na rin kung saan ito gagamitin. Tandaan, hindi permanente ang programang ito. Posibleng may pagbabago sa susunod na taon depende sa budget ng gobyerno. Kaya habang may natatanggap, gamitin natin ito ng tama. Ngayong malinaw na ang lahat, sana ay mas naging kampante ka na. Hindi mo kailangang manghula o mangapa dahil sa video na ito, binigay natin ang mga detalyeng dapat mong malaman ng malinaw at diretso. Huwag kalimutang i-share ito sa ibang senior sa inyong komunidad para sabay-sabay tayong magkaroon ng tamang kaalaman. Hindi man perpekto ang sistema pero kapag tayo ay may apat na impormasyon, mas malaki ang makuha natin ang nararapat para sa atin.